Alam nyo ba na libo-libong mga batang Pilipino ang nawawalan ng tirahan o nandidisplace kada taon dahil sa gulo? Nakakalungkot din na daan-daang mga bata ang binibenta o nagiging biktima ng trafficking. Kahit sa loob mismo ng kanilang tirahan, may mga bata ring nakakaranas ng corporal punishment at iba pang uri ng pananakit. Malaki ang pagkakaiba ng mga bata sa nakatatanda. Mas marami tayong pangangailangan at higit din natin kailangan ang proteksyon. Kaya binibigyan diin ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC ang tungkulin ng gobyerno na tuparin ang karapatan nating maprotektahan. Maprotektahan laban sa lahat ng klase ng pang-aabuso, pagsasamantala, at kapabayaan. Kaya dapat ipagbawal sa batas ang pananakit sa ating mga bata. Dapat tulungan ng gobyerno at pamayanan ang mga magulang natin na idisiplina tayo nang hindi gumagamit ng dahas o anumang uri na pananakit. Tungkulin din ng gobyerno na gumawa ng mga hakbang para hindi tayo madukot at may benta o maging biktima ng child trafficking. Karapatan din nating maprotektahan laban sa mga ipinagbabawal na gamot o droga. Mas siguro ang kapakanan ng mga batang manggagawa at mailigtas ang mga bata mula sa mga mapanganib na trabaho. Dapat ding maprotektahan ang karapatan nating sundin ang ating mga paniniwala at tradisyon, maliban na lamang kung ito'y di naaayon sa iba nating karapatang pambata. At higit sa lahat, maprotektahan at mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga batang maiipit sa giyera, lumabag sa batas, nahiwalay sa mga magulang at naapektuhan ng kalamidad. Alam niyo ba na tayong mga bata ay tinuturing na resilient o may kakayahang lampasan anuman ang ating pagdaanan? Pero ganun pa man, dapat pa rin gumawa ang ating gobyerno ng mga batas at programa para masigurong ligtas ang mga batang tulad natin mula sa karahasan, pang-aabuso, pananamantala at kapahamakan.